Alright, so good afternoon everyone. So let's continue na to report. So ang topic is nasa ito sa Unit 3 which is behaviorist perspective. And Module 7, Behaviorism by Pavlov, Thorndike, Watson, and Skinner. So, introduction. The theory of behaviorism focuses on the study of observable and measurable behavior. It emphasizes that behavior is mostly learned through conditioning and reinforcement, or reward and punishment. So, kini behaviorism is report din siya ni Kayla Miata, I guess. Ito nga siya nga, so, example niya isa sa itong behavior sa isa ka student. So, magkatagan ko another example or kung sa ako na nagawa na ni behaviorism. So, para sa behaviorism is kanang, for example, kanang nakasa eskwela. So, iba, before sa elementary na kan, maratong teacher nga, mamuhay ka sa iyo karon pero kanang before mo biyan, natya isa ka condition which is mag-review mo or something. So, in order para makuha niya itong ang reward, kaya mag-review mo daan, which is ang pag-review ninyo is kung nag-serve as isa ka condition niya. So, dara itong sunod ang inyong behavior or yung kinayang ipakita which is follow ba mo sa iyang or dili. So, pag follow mo, dara itong sunod ang inyong reward which is makuha ninyo na makaway more sa iyo or something. Ang encouragement po is parang it's either nakangit ko, kinakasan mo pa buhian or kung sa ba. Then, so it doesn't give much attention to mind and possibility of thought process occurring in the mind. Contribution in the development of behaviorist theory largely came from Pavlov, Watson, Thorndike, and Skinner. So, kung account ng Kayla is about siya sa behavior sa human, ang in-report sa aqua is kuhaan siya, ang behavior siya sa animal. I think so. So, ang kuhaan nga kuhaan nasa is yung Ivan Pavlov na behaviorism. So, si Ivan Pavlov is a Russian psychologist. Is well known for his work in classical conditioning or stimulus substitution. So, ang iyang work is, or iyang experiment, or iyang study is classical conditioning. So, during 1890s, kini si Ivan Pavlov is nag-start siya study sa iyang classical conditioning. Then, na-publish ang iyang work during 1897. So, ito, 7 years ay na-publish ang iyang classical conditioning. And naka-study siya ng classical conditioning because of curiosity. Kay, there was a scenario mo na nag-wonder siya ba ang iyang co-worker kay indol sa dog. So, tingnan siya kay ang response sa dog is ang dog is nagsalit na dalaway is na. So, ang iyang report sa dog na dog ay maybe ang bago sa dog sa iyang kauban is meat. Pero di naman siya dito siya papatya ito nga natubag silang mga sumoto nga nag-experiment siya ng classical conditioning and sa iyang experiment nagamit siya of meat and of course dog and pet. So, muna ang experiment ni Ivan Pavlov. So, first, makita niyo sa picture, before conditioning. So, kanang food na nag-serve as meat. Then, ang isa na is ang dog. So, magkita ko rin kapag i-experiment ni Pavlov na nag-ali ang green ang dog. So, ang response sa dog is nag-salivate siya. So, which is, matawag siya o as anti-condition response. Like, nag-salivate mo siya kanang kaglaw mo siya dito ka, makakalibit ka. So, naglaway-laway ba? Kanang naglaway ka. Condition response kay ba na condition mo kang bago to siya na mukan mo sabi. So ang kaya nag-serve siya as unconditional stimulus na way nung ganyan unconditional good response sa dog. The next is kita yung mo di Ivan Pavlov na karang form is na siya spell. So
na ang smart sa daughter is wa siya nag salivate. Like, salivate man. Salivation. So, ang smart sa daughter is no condition. Kung may wala siya nag-kuhan. Dahil sa number 3 is during conditioning. So dahil nga nag-introduce na ni Ivan Pavlov ang bell, kasama sa bell o ang food, then rin na napagod na magsalibig kay ang dog, even if na ay bell, kaya pag-introduce sa dog ba, ang bell ba, magbalik ka sinya sa bitaw or sa nga kanang high food, ano ba? So, sa introduce niya ba na nagkakanya food weight bell para maandog makabro siya na pag nanay na say na pag nanay niyon sa bell nanay may pagkaon na ba? So there is the number 4 after conditioning is na one andog, di ba? Parang kita niyo nila na even though wala na food nag-one andog, naglaway na po siya kaya because nanasang sa bell na pag nanay bell is nanay pagkaon so muna po kita di ba pag makadog ka o bell like sa una pa, hindi na rin kita. Kaya basta, ang ay, pag nagkaroon ka din, matupad na ice cream. So, di ba, ang response po din, ang condition response kay, kung dala-dala mo na, matupad ka kasi mo lakaw lang ang naging ice cream. So, di ba, so, makakuha na kailangan pag na-bell is, na-jig ako. So, next is, data sa findings sa experiment na Ivan Pavlov. So, any stimulus generalization sa probability sa ability. Once the dog has a certain society and the sound of it also, many stimulus generalization like even though di ba na-cover na ito ang dog o van sa start sa bell. So, even if hindi na siya bell ang imang ipandara, mag-kuhan niya po siya, kanang mag-salivate niya po siya, similar sound na sa bell ba, for example, may time mo na maghugas mo or maglino. So, di ba ang dog na is kanang, mura siya kanang, mura mo sunod-sunod, ito di mo, kanang, para ba? Kanang, kapag makasapay siya, kanang, pasawa na sila. Or another thing po, kanang, di lang sa dog sa ato, karena, di ba, kabandawan ang voice dog, pero po kita, kabandawan ang voice dog, voice dog, ayun ang experience mo niya, karena pag-inting ka na ngayon, taklo dito sa pag-diro, dahil alaan na siya, then, mara na siya isayin niya, karang mga una, so di ba, narakot sa dog, na pag makapamila siya, o similar sa bellis, pag nanay makakuha sa may mga karang kinika, ako na niya, then, next is extension. So, everybody is a big. You saw very well with the food. So again, extinction kay pag napagod ko Ivan Pavlov na pag stop na yung compare ang bed sa food kay ang dog food ay is karang maghinay yung kawal ang iyang paglaway ba karang hindi na siya di na maghinay kawal ang iyang. The next is spontaneous recovery. So, everybody read. So, there is a spontaneous recovery like even though wala na yung lugi-lugi na wala na dyan ang dog sa during condition no di kuha ni Ivan Pavlov, so na-conduct niya pag even though dugay na mo siya na nandito sa conditioning kay maka-recover kita gyapon ang dog kanang makabrog gyapon sila nga kanang pag-high bell ay kanay food kanang even kanang pahinahini ba like marinduman gyapon sa dog na nandito ang process. So next is discrimination. The dog will learn to discriminate between similar bells, stimuli as his third fish bell will result in presentation with the region. So there is a discrimination is makabalo mo rin ang dog kung asa nga be ang representative of food like kung sila kung asa makapos sila mo kuwan ba parang
Dili mo nga discrimination is di kuan mo ni pagod baga ka nang itraya niya og kuan og bell nga akong food o gutong walay food din. Na-found out niya nga kanang dili sa discrimination is tablo ko mo discriminate ato kung asa tong nagkabro siya mo kuan ba mo dila ko mo recognize kung asa tong kuan sa ako asa tong nga bell ang iPhone. Mo to ang discrimination like ma-discriminate ko niya nga kanang atong bell nga walay food. Dili sila mailad na tayo na po mo mailad. Again, higher order conditioning. One is the conspiracy condition to associate the dog with food. Another condition includes the dog may be washed at the same time that the dog is strong. So, being higher order conditioning is observed siya as level 2 sa katong experiment ni Pavlov na kinahasan. Ini. So, kumbaga, kini siya ang experiment ni Pavlov na level 1 to. Ang katong higher order conditioning is kanang mas taas pa ato nga one experiment which is one kanang continue na po sa other na theory ay other na psychologist. So, pero before that kini higher order conditioning kanang na-found out ko ni Ivan Pavlov na even though even though pag i-flash mo ang kasi mag-flash na apply sa dog, then iparin mo ang bell kay mag-salivate na yapon to siya, mag-salivate na yapon ang dog. Then, mo siya another na findings ni Pavlov na part 3 na po, i-continue na po sa other na psychologist. So muna akong part, and I hope naka-learn mo. Thank you. Thank you.